A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, atin tatalakayin ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kurban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده فقال أربعا الأرجأ البين ذلعها والعوراء البين أورها والمريضة البين مرضها والأجفاء التي لا تنقي. Hadith Hasan. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang dapat iwasan sa pagsasagawa ng pagkatay? Siya ay nagbigay ng senyales sa pamamagitan ng kanyang kamay at sinabi na ito ay apat. Ang una, ang pilay na hayop na hayag ang pagkapilay. Ang may kapansanan sa mata na hayag din ang kapansanan pagkabulag o pagkasira ng isang mata. Ang may sakit na hayag ang sakit at ang sobrang payat na halos walang laman. Minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, itong apat na ito na binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kurban ang dapat nating iwasan. Kapag may mga nakita tayong mga hayop na nabilang dito sa apat na uri na ito, ay huwag po nating kakatayin para sa kurban o para sa akika. Parehas lamang po ang pamamaraan ng paghahanap ng kurban o ng akika patungkol sa mga hayop. Kung ang hayop po ay kitang-kita ang pagkapilay, iwasan nyo na po yan. Kapag ang hayop ay may kapansanan sa mata na hayag ang kapansanan, huwag nyo na pong kunin yan. At kapag ang hayop ay may sakit, hayag ang sakit, huwag nyo rin pong kukunin ito. At ang pinakuli, kapag ang hayop ay payat at walang laman, ay huwag po ninyo itong kukunin o kakatayin. Bilang karagdagang kaalaman, mga minamahal naming tagapakinig sa araw na ito, ang mga bagay na hindi makakaapekto sa udhiya o kurban, ito ang sakit na hindi nakakaapekto sa kalusugan. Pagkaputol ng sungay o ang hayop na walang sungay, naputulan ng buntot, naputulan ng ari, naputulan ng tainga o nabiyak o nasugatan ang tainga. Ang tamad na hayop na ayaw gumalaw, pagkatanggal ng mga ngipin, ang hindi halatang pagkapilay o pagkasakit, ang kasarian ng kambing ay hindi rin makakaapekto sa kurban, kaya maaaring katayin ang babae at lalaking kambing. Ang hayop na kakatayin para sa akika o kurban ay pareho lamang ang kondisyon nito, katulad ng sinabi natin kanina. Pwede pong katayin ng hayop na lalaki, babae, may sungay o wala. Kaya mga minamahal naming mga tagapakinig sa araw na ito, kailangan malaman natin ang kalusugan muna ng ating mga kakatayin para sa akika o para sa kurban. Parehas lamang po ang kondisyon ng dalawang ito. Kaya mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan alam din natin bilang karagdagang kaalaman, alam din natin ang edad ng mga hayop na dapat nating ikurban o iakika para sa ating mga sarili. Kung tayo ay may planong magkurban sa mga araw na ito o sa darating na Eidul Adha, ang kailangan natin na edad ay ang mga sumusunod. Kung tayo ay magkakatay ng kamelyo, kailangan ang edad ng kamelyo ay nasa 5 taong gulang. At kapag tayo ay magkakatay ng baka o kalabaw, kailangan ang edad nito ay nasa 3 taong gulang. At kapag gusto nating magkatay ng kambing, kailangan nasa 1 taong gulang. At kapag gusto naman nating magkatay ng tupa, kailangan nasa 6 na buwan gulang pa lamang. Ito ang mga sumusunod na edad nila, mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, upang maging ganap at katanggap-tanggap ang ating udhiya o kurban para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay maging tama ang ating pagkatay sa mga oras na ito. Nawa ay makapamili tayo ng mga hayop na dapat nating bigyan ng kurban sa ating pamilya. Bilang karagdagan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay mag-uudhiya o magkukurban, kailangan nasa pagitan lamang tayo. Hindi siya sobrang ganda at hindi rin naman sobrang pangit. Nasa kalagitnaan dapat ang kanyang itsura. At sinabi din natin kanina, ang mga ipinagbawal o
hindi pwedeng katain sa kurban sa buwan na ito. Hanggang dito na lamang, pinapayuhan ko ang aking sarili at maging kayo na aking kapatid sa pananampalatayang Islam at tagapakinig. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.